araw-araw nating pananamit, sigurado akong karamihan sa atin ang mahilig magsuot ng maong na pantalon. Hindi lang ito komportable, maganda pa itong tignan. Kaya ang ating Good News Girl, Bea Binene, may hinandang mga kwento tungkol sa paborito nating casual wear. Marami nang nauso, pero ang isang ito kahit kailan hindi nawala o nalaos. Mayaman man o mahirap, merong denim. Nagsimula raw magsuot si Juan ng maong noong dekada 50. Pero sa paglipas ng panahon, ang pagsusuot nito hanggang ngayon, walang kakupas-kupas. Ang ilan pa nga sa kanila ginamit itong material para sa kanilang kasal. Para sa mag-asawang sina Kuya JV at Ate Arnie, naging memorable daw ang kanilang kasal dahil sa kakaiba nilang motif. Yung denim parang napaka-casual. Tapos, since it's a wedding, gusto ko siyang maging formal. So sabi ko, why not incorporate the silk with the denim? Yun. Tapos para yung guest o yung mga bisita namin, komportable naman sila sa mga susuotin nila. Simula nung nasabi niya na denim, parang, uy, kakaiba yun ah. Parang wala pa nakakagawa na. So, sige, go tayo, denim. Talaga namang blooming na blooming ang bride sa kanyang traditional wedding gown. Pero ang surprise twist, makikita sa kanyang mga paa na suot-suot ang mga degomang sapatos o sneakers na gawa sa maong. At syempre pa, matching din ang mga sapatos ng groom. Ang mga lalaking abay naman nakasuot ng maong na necktie. Ganon din ang mga cute na little boys na to na aba, syempre naka-necktie din. At maging ang mga batang babaeng mga abay hindi rin pauhuli sa kanilang gown na may ribbon na inspired din sa denim. At ang mga partner nilang bridesmaid, makikitaan ang touch of maong sa kanilang suot na brooch at sa naternohan naman ng maong na pantalon. Ito yung kami, hindi uptight. Oh, ano lang, sige lang, go lang, easy lang. Maraming nagustuhan. Tema namin is denim. Parang halos lahat ng mga guests namin sabi, wow, kakaiba. Ang nakilala ko namang si Kuya Jomar, paglalagay ng disenyo sa maong ang libangan. Natapos ng kursong fine art si Kuya Jomar, kaya naman ang talento niya sa sining, tuluyan na niyang pinagkakitaan. Nag-start ako noong 2005. Before kasi nung nag-aaral ako nung college, medyo ayoko rin na airbrush. Pero nung nakikita ko naman medyo maganda yung marketing sa airbrush, pinag-aralan ko siya. Sinimulan ni Kuya Jomar ang kanyang airbrush business gamit ang mga t-shirt. Pero nitong 2009, mga maong na pantalon naman ang kanyang pinagdiskitahan. Tinuro na sa akin ni Kuya Jomar kanina kung paano gamitin tong airbrush. Sabi niya, ipipress lang daw pababa, tapos saka i-move backward. Tapos, ayun na, try ko na. Kung ano yung ginagawa mo sa technique mo sa drawing, sa render, magagamit mo sa airbrush or in digital effect, yung mag-effect yung mga ng mga realistic. First time kong nasubukan ng pag-airbrush at agad ko itong nagustuhan. Kaya naman kinirir ko ang pagdidisenyo ng maong ko. Medyo nahirapan ako, tsaka medyo pinawisan ako, pero for a beginner like me, ito yung natapos kong design. Kakaiba naman ang pagkahumali ni Kuya Ino sa maong kasi ang mga ito ang bida ng kanyang fashion collection. I think as far as I remember, even when I was a kid, mahilig talaga ako sa maong. But I started collecting jeans way back when I was in college. Kasi yun talaga yung gusto ko laging sinusuot eh. Ang paisa-isang collection niya ng mga jeans umabot na ngayon sa mahigit 100 piraso. Pati ang mga maong na jacket na pili niyang kolektahin. It's actually denim. Yeah. Coated denim yan. Ito yung mga like this. Kala mo suit siya, but it's a denim jacket. Maganda ito pag na-fit ko gumamit. This one also, yung parang mga raincoat ng denim. Mula sa 2,500 na halaga ng unang mga jeans na to, ang pinakamahal sa kanyang koleksyon ay umaabot ng sa halos 5,000 piso. When you buy a particular denim na gusto mo, parang doon yung sense of fulfillment. Andun yung sense of parang happiness mo. Dahil talaga namang type na type ni Kuya Ino ang maong, sa kalaunan ay nagtayo na rin ito ng sariling negosyo na customized jeans. Kahit
Sino mang Pilipino, mayaman o mahirap, siguradong may pagmamayaring maong. Pero ibahin niyo ang mga taong ito dahil para sa kanila ang maong hindi lang sinusuot, kundi kinokolekta, pinagkakakitaan o di kaya ginagamit na canvas para sa isang makulay na obra.